pag-usapan lang po natin itong MRT-7. Kayo ho ba kahapon kayo nag-meeting po ni Presidente, napag-usapan niyo ho ba itong mga flagship projects na ito na kinakailangan na pong matapos agad? Tama po, isa po sa aking nireport po sa Pangulo, ito pong MRT-7 po natin. Okay. Na sinabi ko na ang target natin dito for partial operations, 12 stations from Sacred Heart to North Avenue is second quarter of 2027 po. Okay. Pero yung pong mismong ating yung common terminal nito, yung nagdudugtong po sa MRT-3, LRT-1 at MRT-7. Yung common station po, kapag maalala nyo, Manong Ted, last year, no, under Secretary Vince Dizon's term, pina-terminate po yan, no, yung BF Corporation, sapagkat hindi po, ang dami na pong delay ng ating contractor at hindi na po namin maintindihan kung paano pang uusad. So terminated po yan at ang ginagawa po ngayon ng DOTR, isasama po namin yan sa sinasabi nating variation ng LRMC. Yung LRT1, sinama namin yung common station upang sa ganun magawa nila. At ang target namin kasi is dapat yung common station to be operational at the same time na yung MRT-7 partial operations will be operational po. Opo, that's next year na po? Yes po, 2027 din po. Ang pinaka-issue na lang po dito sa common terminal, sa common yung signaling po, yung electromechanical and everything. Mabigat po yun na issue, pero I think itong proponent natin ngayon, yung LRMC natin, can resolve that issue po. Okay, yung sige. meron na po tayong struktura, andun na po yung bahay, yung mga electromechanical and signaling na lang po ang kailangan natin ayusin para at least masabi natin interoperable naman yung ating mga rail lines at para walang problema po sa ating mga commuters na gustong pumunta sa MRT-3 or LRT-1 from MRT-7. Okay, sige po. So sir, klaro na po yan. By next year po, itong common station and then ito pong itong ating MRT-7 ay tatakbo hanggang doon sa pinakadulo lang sa Caloocan habang inaayos pa ho yung pinakadulong station nito. Tama po, from Sacred Heart all the way po sa North Avenue. Kaya nga po, last week po yata, umuwi kami ng paumanhin sa ating mga kababayan from yung North EDSA po. Sasara po natin yan ng alas 10 ng gabi hanggang 4 a.m. para mailagay po nila yung girder po para matapos po yung ating sinasabing turn back. Okay, ay salamat po. Sec, napag-usapan niyo ba itong ating itong Metro Manila Subway Project at saka itong North-South Commuter Railway? Opo, lahat napag-usapan po namin yung subway. Nag-update po ako at kasama po yung North-South Commuter Railway po. Okay. Ano po ang sabi dito ni Presidente? Kasi basically po ang dapat na pondo para po ngayong taon, ang pondo dapat dito po sa subway natin ay 39.2 billion. And then dito po sa ating pong North-South Commuter Railway, ang dapat na pondo dyan 57.6 billion pero kinataya ng Congress. Anong effect nito Ano ang effect nito sa mabilis pong pag-aayos po ng ating mga proyekto? Kailangan ko pong iliwanagin lang po yung two parts ng ating mga nito big ticket projects po. No? Binawasan po nila yung loan proceeds, binawasan din po nila yung GOP. No? So in both projects. Yung loan proceeds po, yung sinasabi nating civil contracting part of it, kampante naman po kami kasi alam ko pakakuha kami sa program of operation. Meron kami pagkukuhanan. So at least for the loan proceeds. Pagdating naman po dito sa GOP na pagbabayad ng mga VAT, mga kailangan pang right of way, ang DPWH po si Sec Vince, no, sa kanyang savings, magbibigay din po sa amin para sa mga kulang na bayarin namin at mga kailangan bayarin pagdating sa mga right of way. So in other words, Manong Ted, hinahanapan po naman po ng paraan ng ating gobyerno para kahit papaano yung mga kakulangan, especially sa GOP po natin, yung counterpart po ng bayan ng Pilipinas, ay mabayaran natin yung dapat bayarin at saka we can continue the right of way and the VAT and the taxes po. Oo. Yung hahanapan ng pera kaninyo, ano sabi niya ni Presidente? Saan niya hahanapin yung pera? Ngayon po, ang tinitingnan namin yung savings po ng DPWH
Malala nyo po, madaming mga inano si Secretary Vince sa kinancel and everything. Tapos I think nag-price cap pa siya sa mga materyales. No? So may mga savings po yan. As a matter of fact, yung last week may initial na po siyang ibibigay sa DOTR na I think 3 billion para at least kapag may problema pa sa right of way at sa subway, maayos na po namin. Kasi yung right of way po ng subway natin, 90% na po tayo nung December, Manong Ted, and we're targeting 100% by mid of this year, 2020. Opo, sige. So ito hong Manila Subway Project natin, kailan magsisimula ito? From what point to what point po sa panahon ng panunungkulan po ni Pangulong Junior? Sa panahon po ng termino po ni Pangulong BBM, ang pwede po naming magawa is a demo run from Valenzuela, yung tipo, all the way to Quirino Station po. Quirino. Magkaiba po yung demo run sa sinasabi nating revenue operations. Ibig sabihin, may lalagay na natin yung mga riles. No? Okay. Mapapatagbo na rin natin kahit papaano yung trend. After demo run po kasi may testing and commissioning. So makikita naman po ng ating taong bayan na tuloy itong proyekto by 2028 po. Okay, sige po. And sir, dito ho ba sa kakapusan ng pera sa mga proyektong ito, nagbabayad tayo ng multa sa ating mga loans? Parati po tayong may commitment fees po, no? Ibig sabihin, habang tumatagal ang ating proyekto na delay, may commitment fees po yan nakaaktibat. Minsan po meron tayong sinasabi na prolongation cost. Pagdating sa karapatan po yan ng mga contractor under FIDIC contract, meron din tayong mga sinasabing de-scoping cost, no? In other words po, pag kulang talaga ang budget, hindi lang po naantala ang ating mga proyekto, kundi napapalaki pa ang gastusin pagdating sa ating mga ganitong proyekto. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!